pahayag ni BP Inday Sara Nelson, di ba? Pero dito ata, may restback ang Malacanang, pero hindi ang binabanggit nila, hindi ang sinasagot nila, ay itong naging pahayag ni BP ukol doon sa mabagal na repatriation. Ay, hindi. May iba pa yan, Jen. Ibang issue ata ito. Meron pang sinabi si BP Sara na sinagot din ng Malacanang. Ayun! Dito sa dalawang panig, dito walang ceasefire. Ganon? Oo, bombahan talaga dito. Talagang, at least yan, wala namamatay siguro. Ngit-ngit lang ang nangyayari dito. Asaran to eh. Ha? Oo. Una kasing sinabi ni BP Inday na tungkol sa China to eh. Oo. Kasi ang sabi ni BP Inday dyan, kapag tayo nilusob ng... Parang ito yung pagka nag-away tayo sa China, di ba? Oo. Kaaway natin eh. Parang nakipag-away tayo. Oo. Tutulungan tayo ng Amerika. Oo. So baka daw parang matulad tayo sa yung Israel at Iran, parang gano'n eh. Oo. Na parang madamay tayo. Hindi, mas maganda siguro si BP na magsalita. Sige. Oo. Ano ba sinabi niya tungkol sa China? Oo. At yan mamaya, may sagot naman ng Malacanang. Sige nga, BP Inday, ano masasabi? Ano ba nasabi niyo? Sige nga po. Tago kasi sa saya ng inyong narindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, huwag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Yan. Ayun. Ang context nito, tinatawag kasi siyang pro-China, Jen. Oo. Palig daw siya sa China. Kaya ang sabi ni BP Inday, ikaw naman, pagka nakipag-away ka sa China, saan ka pupunta? Magtatago ka sa saya ng nanay mo? Oo. Kung talagang gusto mo ng away, you stand on your own and face China. Yun. Ayun. Wag kang umasa sa isang superpower. Ayun. Yan ang sabi niya. So sa statement pa yan, masasabi mo bang si BP Inday ay pro-China? Hindi naman. Hindi naman, ano? Pag tingnan mo yung Sabi konteksto niya, awayan eh, ha? Oo. Pero ano naman may sagot na Malacanang? Ayun na nga. Sige. Kasi sa mga sinabi daw ito ni BP Inday, parang tingin daw ng tagapagsalita ng Malacanang ay para bagang ipinagtatanggol ni BP Inday ang China at lumilitaw na para bagang siya ay pro-China. Ba? Paano ba sinabi? Sige nga. Sino sumagot? Si Auntie Claire. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Ayun, sabi ko sa iyo eh. Dahil sa statement na yun ni BP Inday, ang tingin daw po sa kanya ay pro-China. Ayun. Ang Pangulo naman daw ay pro-Philippines. Pro-Philippines. Pagka pro... Alam mo, maging anti-Philippines sa presidente. Paano bang intindihin yun? Kailan ba nagkaroon ng presidente yung anti-Philippines? Hindi, malalim kasi magsalita si Auntie. Dapat pakalimi-limiin natin. Ano ba? Parang ina-analyze ko, ano kayang ibig sabihin doon? Ano? Oo nga. Oo. Maintindihan eh. Tanungin natin si Pangulong Bongbong, baka may paliwanag niya ang ibig sabihin ni Auntie Claire. Ay, kasi again, kaya ko tinanong sa iyo, yung statement ba ni BP Inday kanina na sino ba ang tutol na ang China superpower? Di ba? Talaga namang superpower eh. Kapag ikaw daw ba'y nakipag-away sa pro-China, ang gagawin mo lang daw, no? Magtatago ka sa saya ng nanay mo. Yung parang matapang ka dahil nandyan ang Amerika. Di ba? Siguro, kasi nga dyan, ang problema natin dito sa China ito, baka hindi tayo talaga ang kaaway ng China, baka Amerika eh, no? Nagiging kasi nga, palaman lang tayo sa gitna. Nasa gitna lamang tayo. Pero ako naman naniniwala na ang China ayaw din makipag-away sa US eh.
At ang US man, ayaw mong makipag-away sa China. Alam mo kung bakit? Ang laki ng utang ng US sa China. At yung kanilang mga economic managers, mukhang nakikipag-usap sa China para magkaroon ng maayos na kalakalan, Nelson. Di ba? Baka ang gusto lang yan, kaya umiinit ang tensyon para makapagbenta sa atin ng, di ba? Na mga, total, ang Israel meron ng Iron Dome. Oo. Ang Amerika magtatayo ng Golden Dome. Akala mo ba yan? Golden Dome? Oo, yung shield daw sa buong Amerika, no? Sa Pilipinas, baka may magtatayo din. Oo. Astro Dome. Meron na tayo nasa Pasay. Meron na ba? Nasa Pasay. Naku, late na ako. Meron na pala tayo. Pasay Astrodome. Ayun. Aywan ko lang mo, pag sinabi ba nating pro-Pilipino, ay pagka pro-Pilipino ba, hindi anti-China? Sabihin, parang hirap ay i-analyze, ano? Oo. Kasi ang Pilipino, Jen, ay ano to international, ano man tawag doon? Lahat ng bansa ay may Pilipino Hindi mo pwedeng labanan ng isang bansa. Halimbawa, sinabi mo, labanan ng anti-China tayo. Ang dami Pilipino doon, kawawa. Di ba? At dito sa Pilipinas, puro... Pauwiin ba natin yung mga nandong kababayan natin? Saka yung mga Chinese ba ang negosyante sa Pilipinas? Ay, huwag na kayo magnegosyo sa Pilipinas. Mamumulubi tayo. Kaya mag-ingat tayo. Huwag tayong gagamit ng pro. Tapos, siyempre, ang kabaligtaran ng pro, anti. Anti, Diba? Sasabihin ba nila na kayo sila ay anti-China? Pagka pro-China, pagka pro-Philippines ba anti-China? Hindi naman Hindi. Di ba? Oo. Ito, tanungin natin. Auntie Claire, ang Pangulong Bongbong Marcos ba ay anti-China? Hindi po. Kaya nga maraming nagagalit sa China. Anti-China kayo pro-China kayo. Meron mga salitang kayo kasi pro-China kayo Pag binalik mo yung tanong, ba't ikaw ba anti-China? Hindi rin. Hindi. Pro-Pilipino ako. Kasi ang isang presidente, hanggang hindi niya kagera ang isang bansa, hindi nasasabing anti ako sa'yo. Totoo. Di ba? Kung ang ating pagbabase ng statement ng Pangulong Bongbong, ang Pilipinas po, ang Pilipino po ay friends to all, enemy to none. Wala tayong kaaway, dapat lahat natin, kaibigan natin. 31 overseas Filipino workers ang sinalubong po sa NAIA kagabi. Ayan, Yun mong mga kababayan natin. Ito yung dapat umuwi ng maaga. Oo. Di ba na-delayed? Dapat yan, umaga ang dating dito, naging gabi. Ayun. Meron silang kulay red na bullcup Ano yan? bigay niyan? Bullcup ata ni Trump yan. Oo nga, wala namang let's make America great again. Wala naman. Aimee yata nakalagay kulay pula. Wala. Di ba? Wala. Hindi ba Aimee? Kala ko Aimee. Sumakay ho sila ng Qatar Airways, Flight QR 934. Alas 8 ng gabi, kagabi po sila dumating. Meron pang 50 Pilipino pala. Ang naiwan pa doon? Na naiwan at gusto na rin umuwi. This week daw po yung 50 pa. 50 Filipinos. In total daw po, tinan mo 50 yung, ilan yung umuwi ngayon? 31. Oo. Tapos plus 51 yung this week. So nasa 81 lang yan. Pero alam mo ba kung gaano kadami ang Pilipinong nandoon sa Israel? 30,000? Ganun ba kadami? Sa Israel pa lang yan, Oo, at ang humihiling ng repatriation ay 311. So, apaka-konti pa. Wala pa sa Pero yung Pilipino sa Iran, hindi naman nag-repatriate, Israel lang ang nag-repatriate, Hindi, itong umuwi sa kagabi ay halo-halo na ito. May galing ng Iran, may galing Israel. Pero again, ayun nga, napansin ko lang, Nelson, parang hindi massive ang repatriation program ng mga tao galing sa Israel, galing sa Iran. Siguro dahil sa napakalaki ng Iran, kumpara mo sa Israel. Kasi ang Israel ay maliit na bansa lang Di ba? Samantalang Iran, siguro baka pumunta ka sa ibang, kung hindi man Baghdad, wala ka sa Baghdad, baka hindi mo naman ramdam yung kaguluhan sa sentro kung saan man naroon yung mga yung bombahan. Diba? Karamihan yata doon, mga Pinoy na napangasawa ng Iranian Mga, sa kanila? Mga misis, Kaya hindi na sa Israel kasi, bukod nagtatrabaho talagang mga nagtatrabaho bilang mga kasambahay. Ayun. Nako. Ang nakakalungkot nga dito, Nelson, ito, parang umaabot pa tayo sa ganyan, dumating tayo sa ganyang sitwasyon, na sa kagustuhan natin, maiuwi ka agad, yung ating mga kabayan na gustong umuwi, again, yung gustong umuwi, para bagang
yung pusa at saka daga, na kapag ka nakatalilis sa pusa at saka lamang makakauwi, makakaalagpas sila. Ganun talaga ang buhay. Di ba? Oo. Eh bakit ba kasi naman sabi nila, dapat noon pa natin pinauwi yung mga yan eh. Oh. Eh wala namang Jen. In fairness naman sa pamahalaan, Oo. wala naman sila masasakyan dahil sarado ang airspace. Ayun na nga, yun. Ibig sabihin, bago sana dumating yung punto na yun, well, hindi ko lang alam, kung ano naman ang naging hakbang ng ating pamahalaan. Kasi nga, kung nagkasabay-sabay sila ng time na yun, marami ang gusto umuwi. Ito pala, kita mo, ito. Ito pala ang sentimiento na binabanggit ko. Ganito din pala ang sentimiento ni BP Inday Sara Duterte, Nelson. Ha? Sabi po ni BP Inday Sara, Ano sabi? mabagal at kulang ang tugon daw po ng pamahalaan sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan kung saan libo-libong mga Pilipino ang posibleng maapektuhan ng kaguluhan po doon. Sa isang pahayag, sinabi po ni BP Sara na too little, too late. Too little, too late ang naging kilos ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa harap ng lumalang krisis sa rehiyon. Ayon pa po sa pangalawang Pangulo, dapat ay mas maagang naghanda ang gobyerno, lalo na't matagal nang umiinit ang tensyon sa pagitan ng ilang mga bansa sa gitnang silangan, at binigyang diin niya ang pangangailangang palakasin ang repatriation efforts na maglatag ng malinaw na contingency plan para po sa mga overseas Filipino workers, OFWs, na nabanggit na lugar. Bagamat kinikilala po ng pangalawang Pangulo ang mga hakbang ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers, sinabi po ni BP Inday na hindi sapat, Nason, mga kabayan, hindi raw po sapat ang kanilang naging aksyon kung kailan nasa kritikal na kalagayan ng mga Pilipino doon. Nanawagan din po si BP Sara sa Malacanang na magsagawa ng mas malawakang assessment at koordinasyon sa mga international partners upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa mga delikadong rehiyon sa buong mundo. So hindi lamang sa gitnang silangan, kundi maging sa buong mundo. Samantala, itiniyak po naman ng Department of Foreign Affairs na kanilang tinututukan ang sitwasyon at handang magpatupad ng repatriation kung kinakailangan, at patuloy din daw po ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa mga lokal na otoridad para sa seguridad ng mga OFW. Yun pala, Nelson. Yun naman pala ang sentimiento ng ating pangalawang Pangulo. Yun pala Diba? naman. So parang sa kanya ay kulang at nababagalan siya sa naging pagtugon ng kasalukuyang administrasyon, Nelson. Ako naman yan sa akin, parang okay lang naman. Okay lang naman din, ha? Sa pagtatingin ko, in fairness, dahil sa ngayon lang nagsisfire, hapon. Pero before i-announce yun, nakahanda na rin tayong magpa-uwi Ayun. At may pauwi na rin. Ang totoo, may pauwi na. Na-delay lang talaga sila. Na-delay kasi lang. sinara yung airspace ng Israel. Oo, kasi hindi naman po pwedeng agad na magpa-uwi ka ng mga tao. At ang totoo, hanggang ngayon, sarado ang airspace ng Israel, di ba? Oo. Parang saan ba sila dumaan? Sa Qatar nga ito. Qatar. Nahinto lang din sa Qatar noong nakaraan kasi binomba ng Iran. Ng Iran yung US base doon. Yes. So, parang yung Qatar, aywan ko na kung meron din tayo mga nasa Jordan. Kasi lupa lang, border lang dinadaanan nila dyan. Yun po. Well, hindi ko lang alam sa parte ng Iran. Again, binabanggit ko na sa parte ng Iran, kung meron bang mga Pilipino tayo doon na gusto na rin nagpahayag ba ng kagustuhan na sila'y umuwi sa Pilipinas sapagkat may pangamba sila sa kanilang kaligtasan. Yun ang pero kung ganito namang may ceasefire at nandun ka, baka magdadalawang isip ka na rin umuwi, di ba? Kasi pag umuwi ka rito, hindi ka rin sigurado kung yung mga sinabing tulong magiging sapat sa'yo, di ba? Yun ang katwiran din ng iba. Mabuti pa niya dito. At least may hanap buhay kami. Pag umuwian niya kami ng Pilipinas, baka kami mamatay ng tirik ang mata dyan sa gutom. At hindi lang yun, Jen.
Pati yung pamilya nila nandito. Ayun. Kasi sila nga inaasahan. Oo. Lahat sila delata mata. Sabi daw ng DMW at DFA, kapag kasinuma pala yung tulong, mga 150,000 ata. Parang ganun, more 100 to 150,000 ang makukuha ng isang OFW. Na ito, may kinalaman dito sa gulo sa gitnang silangan, na well, baka maging sapat daw yon. Kainang umaga, narinig ko ini-interview si Secretary Bien Laguesma ng DOLE, at kung kinakailangan pa na Nelson, magdadagdag pa siya ng halos 50,000. Kung kukulangin pa yung isang tulong sa isang OFW. Ewan ko lang. Sana ho, may masapatan. Ito po ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. May latag po namin ng mga issue. Pero ito po, sang-ayon ka ba sa pahayag ni VP Sara na huli na at hindi sapat ang repatriation effort ng gobyerno sa mga OFWs na naipit po sa gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran? Ang sabi ng ating mga reactors, opo, sang-ayon ako kay VP Sara. Noel M. Rigo, Kinalangay Viejo, Malinaw, Aklan. Opo, sang-ayon ako kay VP Inday, Danilo W. Apela Jr. ng Qatar. Opo, sang-ayon ako sa statement ni VP Sara, Marites B. Reyes ng North Point, Hong Kong. Hindi po ako sang-ayon, Amor Laksamana ng Kuwait. Opo, mas lawakin pa sana ang aksyon ng gobyerno. Kim o KM, Davao City. Yes, sangayon ako kay BP. Makupad ang aksyon ng admin Risa Acero ng San Pedro, Laguna. Tutulog-tulog ang Presidente Julian Lee ng Makati City. Sangayon ako sa pahayag ni BP Sara, kulang na kulang ang ginawa ng gobyerno. Lucius A. Hill, Iligan City. Sangayon po ko, late na umaksyon ng gobyerno na ipituloy ang mga OFWs. Emmanuel Cortez, Tansa, Cavite.